May matigas na shell, maraming paa at sipit, may matulis na buntot, may 10 mata at mala-alien ang itsura. What's that? Ganito mailalarawan ang horseshoe crab. Nasa 450 million years na daw nabubuhay ang species na ito ayon sa National Geographic. Matagal na silang nag-i-exist bago pa man naghari ang mga dinosaurs sa mundo. Alam nyo ba na ang horseshoe crab ay hindi totoong crab? Napaka-importante daw ng existence ng horseshoe crab sa mundo dahil special daw ang dugo nito. Ang dugo daw nito ay siyang magliligtas sa mundo. Makikita na ang laboratory na ito ay puno ng horseshoe crab. Ini-extract nila ang dugo ng mga ito, nilinisan at sinicure muna nila ang mga horseshoe crab. At pagkatapos ay dahan-dahan nilang tinusok ng karayom na may tube ang bandang ibaba nito. At unti-unting may lumalabas na fluid na kulay blue papunta sa mga garapon. Alam nyo ba na ang bawat galon ng dugo nila ay nagkakahalaga ng $60,000 o mahigit 3 million pesos sa atin? Ang mahal, diba? Bakit nga ba nila kinokolekta ang dugo ng mga horseshoe crab? Ang horseshoe crab ay makikita sa Atlantic coastal waters ng North America, Mexico at baybayin ng Asia. Ito daw ay kuha ng isang netizen sa Palawan. Kunti lang laman ito. Ito siguro mga isang mangkok. Isang mangkok lang ang laman. Nakaka-survive sila sa dagat o fresh water at kahit nasa parte ng tubig na may mababang oxygen level. Alam nyo ba na ang hayop na ito ay hindi isang crab, kundi ito ay pamilya ng spiders at scorpion. Ito ay isang klase ng Merostomata na ang ibig sabihin ay mga binti na nakadikit sa bibig dahil ang kanilang mga bibig ay literal na nasa gitna ng kanilang 10 binti. Ang horseshoe crab ay hindi mapanganib na hayop. Ang buntot nila ay parang malaking stinger tingnan, pero ito ay ginagamit lamang nila tuwing nababaliktad sila ng tubig. Ang ancient animal na ito ay mga scavengers lamang. Madalas silang nasa seafloor at tuwing mating season ay pumupunta sila sa dalampasigan at doon din sila nangingitlog. Ang babaeng horseshoe crab ay nangingitlog ng hanggang 4,000 na itlog. Sa Thailand, hinuhuli sila upang gawing pagkain. Ngunit sa Amerika, hinuhuli ang horseshoe crab dahil sa dugo nila. Ang dugo nila ay mayroong copper dahilan ng pagiging blue nito. Ngunit hindi ito ang basihan kung bakit ito espesyal, kung hindi dahil sa dugo nila na nagtataglay ng lysate na kung saan sensitive at nagre-react ito sa toxic na bakterya sa pamamagitan ng pagbalot nito upang maprotektahan ang kalusugan nila. Lalagyan lang ng kaunting patak ng blue blood ng isang medical device o vaccine, matitrace nito kung meron mang kontaminasyon at kapag may mabuong jelly cocoon, ito'y nagpapahiwatig na meron itong negative bacteria. Though hindi nito napapatay ang bakterya, ngunit nakakatulong ito upang malaman ng mga scientist ang presensya ng bakterya at mapigilan ang pagkalat nito at masiguro na ligtas ang mga bakunang naa-absorb ng tao. Pinadali daw nito ang trabaho ng mga scientist at ang proseso sa paggawa ng vaccine tulad ng COVID-19. Opo, naging susi ang horseshoe crab sa paglaban sa laganap at nakamamatay na sakit na ito. Noon, pahirapan daw ang pag-test ng bakuna. Ini-inject nila ito sa maraming rabbit at maghihintay na lumabas ang sintomas. Bawat taon, 600,000 daw na horseshoe crab ang nahuhuli ng medical industry ayon sa Business Insider. Pagkatapos makaharvest ng 30% ng dugo nila, ay ibinabalik nila ito sa dagat. Ngunit 30% din sa mga ito ang namamatay sa proseso. Ayon sa International Union for the Conservation of Nature, ay malapit na daw ma-endangered ang horseshoe crab. Patuloy na naghahanap ang siyensya ng mga synthetic alternative upang di maubos ang populasyon ng horseshoe crab. Ikaw ka-asam, anong masasabi mo sa pagiging secret hero ng horseshoe crab? Hindi mo lang alam na iligtas ka na pala ng mga ito.